Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Marlon. Taong 1977, Hinubaan, Negros Occidental. Itong mga panahong ito, isang magsasaka si Marlon. Namumuhay sila sa mabundok na bahagi ng Hinubaan. Bilang magsasaka, pangunahing pinagkukunan nila ng pagkain ay ang kanilang bukirin. Ngunit dahil sa isang malagim na sakuna, napilitan silang umalis sa lupa nila at lumipat sa lugar malapit sa dagat. At dito naganap ang kakaibang engkwentro ni Marlon. Kakalipat pa lang nila noong mga panahong ito sa bagong bili nilang lupa. Medyo nangangapa pa sila sa paligid dahil wala silang masyadong kakilala. Hindi rin alam ng kanyang ama kung ano ang pwede niyang pagkakitaan, gawa nga ng ibang mundo ang gagalawan nilang mag-anak. Nasa edad 15 pa lang si Marlon noong mga panahong ito. Nag-aaral ng high school, pero pinili niyang huminto muna pansamantala para tumulong sa kanyang ama. Alam din kasi ng binata na kinakailangan ng kanyang ama ang isa pang pares ng mga kamay, lalo na at nangangapa sila sa bago nilang kapaligiran. Buti na lang at may isa silang mabait na kapitbahay na itatago na lang natin sa pangalang Tatang Andres. Kilala ito bilang isang mahusay na manggagamot sa lugar. At ayon sa kanya, hindi na din naman niya ginagamit ang mga lambat at bangka niya, kaya ipinagkaloob niya ito sa tatay ni Marlon. Julio, ikaw na ang gumamit ng bangka at mga lambat ko, ha? Matanda na ako at wala naman akong mga anak, kaya mas mabuti nang ibigay ko ito sa inyo nang makapagsimula kayo. Wika ni Mang Andres. Tuwang-tuwa naman si Mang Julio noong mga panahong yon, gawa nga ng nag-alok din ng isa nilang kapitbahay na turuan itong mangisda. Tay, pwede ba akong sumama? Para kahit papano, alam ko din po ang mga ginagawa ninyo. Wika ni Marlon. Pumayag naman ang kanyang ama sa hiling niyang matuto rin sa pangingisda. Nang sumunod na araw, agad na silang lumaot. Pero si Mang Julio at ang isa pa nilang kapitbahay lang ang lumakad. Dahil medyo maliit ang bangka at kaya lang nitong magsakay ng 2 katao. Naiwan sa dalampasigan sina Mang Andres at Marlon. Habang nakaupo sa buhangin, ay kinakausap ng matanda si Marlon. Iho, alam mo, ibang nakikita ko sa iyo. Napakabuti mong anak. Kung iahambing sa ibang kaedad mo, naiiba ka sa kanila dahil mas gusto mo pang tulungan ng iyong ama kaysa atupagin ng mga walang kwentang bagay. Pagbati ng matanda kay Marlon, napakamot na lang ng ulo ang binata at medyo nahihiya pang sumagot. Kasi po, wala naman pong ibang makakatulong ang tatay ko eh. Si nanay po sakitin din. Hindi niya po kayang gumawa ng mabibigat na trabaho. Sa paglipas ng panahon, naging katuwang ng kanyang ama si Marlon, hanggang sa tuluyan ng nanghina ang katawan nito. Kaya kadalasang si Marlon lang ang mag-isang lumalaot. At dahil dito, nagkaroon ng isang engkwentro si Marlon na lubusang nagpabago ng buhay niya. Isang hapon habang naghahanda, nilapitan siya ng kanyang ama para pigilang lumaot. Gawa ng medyo lumalakas ang hangin at makulimlim. Pero hindi nagpapigil si Marlon. Tugon ito sa kanyang ama na mas higit niyang uunahin ang kanilang pangkabuhayan kesa sa takot. Kailangan kasing makaipon ni Marlon pambili ng gamot ng kanyang ama at ng inang kapwa may sakit. Pagdating ng gabi, agad nang tumulak ang binata palaot. Habang naglalagak ng lambat,
Napansin niyang tila paikot-ikot lang siya sa dagat. Huminto siya saglit at tiningnan ang pulong pinagmulan niya. Pero wala namang kakaiba at tama naman ang direksyon niya. Kaya ipinagpatuloy niya ang paglalagak. Matapos niyang mailagak ang lambat, agad siyang nagsagwan papalayo rito. Nagpahinga siya ng ilang oras bago batakin ang lambat. Pero hindi sinasadyang nakatulog si Marlon at nagising siyang dinuduya na ng alon ang kanyang bangka. Dali-dali siyang nagsagwan upang batakin ang lambat, ngunit nang marating na niya ang unang buya at manghihilahin na niya ito, napansin niyang umiikot ang tubig. Nagpatuloy sa paghihila si Marlon at habang tumatagal ay lalong lumalakas ang pag-ikot na parang lumilikha ng isang malawak na puyo o ipo-ipo sa tubig. Pabigat ng pabigat ang lambat na hinihila ni Marlon hanggang sa tuluyan na nga niya itong nabitawan. Sa kasamaang palad, sumabit ang paa niya sa lambat kaya aksidente siyang natangay nito. Ramdam niyang nasa tubig na siya noong mga oras na yon, pero ang ipinagtataka niya ay napakakalmado ng kanyang pakiramdam at maniwala kayo o hindi, nagagawa niyang makahinga. Pinilit niyang tanggalin ang lambat na nakapulupot sa kanyang paa at habang ginagawa niya ito ay napapansin niyang papalalim ng palalim ang paghila sa kanya. Tumingala siya at nakikita niya ang ibabaw ng tubig, pero nananatili siyang kalmado. Nang muli niyang ibaba ang tingin niya, ay naramdaman niyang lumalapat ang kanyang mga paa sa buhangin. Napakadilim ng kailaliman ng dagat, ngunit ramdam niya ang pagdaloy ng mahinang agos. Sa hindi malamang dahilan, unti-unti niya itong sinundan. Habang papalapit siya, unti-unting lumalakas ang pag-ikot ng agos. Hanggang sa marating niya ang pinakagitna at nagulat siya dahil tuyo ito. Napapaligiran siya ng pader na umiikot na tubig. At sa pinakagitna nito ay isang maliit na kulay puting bato ang nakalapag sa buhangin. Pinagmasdan niya itong mabuti. Halos kasing laki lang ito ng piso at napansin din niyang may guhit itong paikot na maaaring ihambing sa pag-ikot ng tubig sa paligid niya. Bagaman hindi niya alam kung ano ang bagay na yon, agad niya itong dinampot. At nang mahawakan na niya ito, laking gulat niya nang makita niyang unti-unting lumiliit ang pader na tubig hanggang sa tuluyan na siyang nilamon nito. Nawala ng malay si Marlon at nagising na lang siya nang maramdaman niyang tinutuka ng isang ibon ang kanyang daliri sa paa. Pagdilat niya ay papasikat na ang araw at ang kanyang lambat ay nakataas na sa kanyang bangka na punong-puno ng malalaking isda. Dali-dali siyang bumangon at nagsagwan papunta sa dalampasigan. Agad siyang sinalubong ng kanyang ama at ng iba pang mga mangingisda. Habang nagbababa ng mga huli, ay hindi pa din lubos maisip ni Marlon kung ano ang nangyari. At nang matapos na siyang magbaba ng isda, kinapa niya ang kanyang bulsa at naramdaman niyang may laman ito. Agad niyang dinukot at nakita niya yung batong napulot niya sa ilalim ng dagat. Hindi na alintana ni Marlon ang mga pagbati ng mga tao dahil sa dami ng huli niya. Nakatuon ang atensyon niya noon sa bato at kay Mang Andres. Manong, may sasabihin sana ako sa inyo eh. Pwede ko ba kayong makausap? Wika ni Marlon. Agad namang tumayo ang matanda at tumugon. Sige iho, ano ba yon? Parang napakahalaga niyang sasabihin mo. Hindi mo na pinapansin ang pagbati ng mga tao sa iyo. Hindi naman umimik si Marlon hanggang sa makarating na sila ng matanda sa loob ng tahanan nito.
Agad inilabas ni Marlon ang nakuha niyang bato at ipinakita yon sa matanda. Nanlaki ang mga mata nito nang masilayan niya ang bato. Mahabaging langit, Marlon. Ito ay isang mutya. Sabihin mo, paano mo ito nakuha at saan? Wika ng matanda. Agad namang ikinuwento ni Marlon ang nangyari at nakumpirma ng matanda na ito nga ay isang mutya. Marlon, alam mo bang mutya ng ipu-ipong dagat ang nakuha mo? Nakakagulat na sa lahat ng taong naghahangad nito ay sa isa pang kagaya mong walang kaalam-alam ito na punta. Paliwanag ng matanda. Agad niya itong kinonsagra at ginawang kwintas para sa binata. Pero, paano pong gagawin ko? May mga kailangan po ba akong gawin? Tanong ni Marlon. Agad namang hinawakan ng matanda ang kanyang ulo at pinihit ito papunta sa kanyang bangka. Ayan, hindi mo ba nakikita yan? Isa lang ang kaganapang yan sa kayang gawin ng mutya ng ipu-ipong dagat. Maliban sa swerteng ibibigay nito sa taong karapat-dapat, nagkakaloob din ito ng pambihirang kakayahang gamitin ang elemento ng tubig at ng panahon. Dagdag pa nito na ang paggamit ng mutya ng ipu-ipong dagat sa maling paraan ay maaaring magdulot ng isang malaking sakuna. Ingatan mo ang mutyang yan, Marlon. Maraming masasamang elementong maghahangad na kunin sa iyo ang gamit na yan. Isa na rito ay ang mga aswang. At tandaan mo ito, Apo. Gamitin mo ang mutya sa tamang pamamaraan. Wika ni Mang Andres. Ngunit hindi na nito binanggit sa binata ang pinakamalakas na kakayahan ng mutya. At ito ay ang makatawag ng unos. Pinili niyang manahimik na lang dahil ng mga panahong yon, alam niyang nasa punto pa si Marlon na hinahanap ang kanyang sarili at maaaring maligaw ito ng landas at mapahamak pag nagkataon. Sa paglipas pa ng mga araw, nagtuloy-tuloy ang swerte ni Marlon, lalo na sa pangingisda, hanggang sa nakabili na sila ng mas malaking bangka at mas malaking lambat. Sa pamamagitan din ng kakayahan ng mutya niya, ay unti-unti niyang napagaling ang kanyang mga magulang. Isang araw, habang nag-aayos ng mga sirang lambat, ay may lumapit sa kanyang isang lalaki. Bago ito sa kanyang paningin, inisip niyang dayo lang ito at may kung anong hinahanap. Taga dito ka ba? Maaari ba ako magtanong? Bungad ng lalaki. Oho. Ano po ba yon? Tugon ni Marlon. Magiliw niya itong hinarap, ngunit ang hindi niya alam, may masama pala itong binabalak sa kanya. Ikaw ba yung batang nakapulot ng mutya sa dagat? Gusto ko sanang bilhin yun sa'yo eh. Agad na natigilan si Marlon sa ginagawa niya. Nagtataka siya dahil wala namang ibang nakakaalam ng sikreto niya maliban kay Mang Andres. Maging ang kanyang mga magulang ay walang kaalam-alam tungkol rito. Paano niyo po nalaman? Pero hindi na mahalaga yon. Ikinalulungkot ko pero hindi ko po ito ipinagbibili. Makakalis na po kayo. Tugon ni Marlon. Agad ding nagpaalam ang lalaki, ngunit nag-iwan ito ng isang babala. Pagsisisihan mo ang pagtanggi mo sa alok ko, bata. Tandaan mo yan. Wika nito sabay talikod. Matapos yan ay bumalik na sa trabaho si Marlon. Kinagabihan,
Habang papalaot siya ay bigla niyang naramdamang namamasa ang kanyang dibdib kung nasaan ang mutya. Bakit? Anong problema? Tanong nito. Madalas niya kasing kausapin ang tangan niya. Agad siyang napatingin sa ibang bahagi ng dalampasigan. Nakita niya ulit yung lalaking nagtanong sa kanya. Ramdam ni Marlon ang bahagyang pagtibok ng mutya sa bawat hakbang ng lalaki. Habang papalapit ito ng papalapit, palakas ng paglakas ang pagtibok nito sa kanyang dibdib. Laking gulat niya nang bigla na lang magbago ng anyo ang lalaki at agad siya nitong sinugod. Pero laking pagtataka ni Marlon dahil ni hindi man lang siya nito na kayang hawakan. At dahil sa sobrang pagkagulat, nagawa niyang suntukin ng nilalang dahilan para tumilapon ito ng malayo. Ha? Saan ang galing yun? Wika ni Marlon sa kanyang sarili. Ang alam niya lang kasi ay swerte lang ang ibinibigay ng tangan niyang mutya. At nang mapagtanto ng nilalang na kayang gamitin ni Marlon ang tangan niya, unti-unti itong umatras. Agad din namang umalis sa lugar si Marlon at sinabi kay Mang Andres ang nangyari. Lolo Andres! Sinalakay po ako ng aswang! Naghihingalong wika ng binata. Napatayo naman ang matanda sa sinabi nito. Agad itong lumabas ng bahay upang tingnan kung nandun pa ang nilalang. Tinuro ni Marlon kung saan ito nagpunta. Sandali lang, Marlon. Kukunin ko lang ang tungkod ko. Huwag ka munang magpapalaot. Masyadong delikado. Manatili ka sa bahay at bantayan mo ang mga magulang mo. Wika ni Mang Andres. Sinunod naman ito ng binata. Agad na lumakad ang matanda upang sundan ang naiwang bakas ng nilalang. Papasok ito sa loob ng masukal na mga kugon. Pinili ng matandang hindi na tumuloy sa paghabol dahil na din sa medyo may kabagalan na din ang pagkilos niya. Agad siyang umuwi at kinausap ang binata. Sinabi ni Marlon ang mga naganap bago ang pag-atake. Napagalitan pa siya ni Mang Andres dahil hindi niya ito nabanggit sa matanda. Sana sinabi mo ito sa akin ng maaga para napaghandaan natin ang pagsalakay niya. Pero alam kong magbabalik ang nilalang na yon para sa mutya mo, Marlon. Mag-iingat ka palagi. At kapag may nangyaring hindi maganda, magsabi ka kaagad. Wika ng matanda. Agad na ding umuwi si Marlon sa kanilang bahay. Nadatnan niyang gising pa ang kanyang ama. Oh, Marlon, butit nakauwi ka na. Nabalitaan ko kay Mang Andres na nangyari ah. Ano, nasugatan ka ba? Alalang tanong ng kanyang ama. Wala naman po, tay. Hindi naman po ako nasugatan. Huwag kayong mag-alala. Ayos lang po ako. Tugon ni Marlon. Pagkatapos kumain ng hapunan, ay agad na din itong pumasok sa kanyang silid para makapagpahinga. Habang nakahiga, iniisip niya ang mga pangyayari. Hindi niya lubos akalaing papasok siya sa ganitong uri ng sitwasyon. Hindi niya nga inakalang magiging taga-ingat siya ng isang makapangyarihang gamit mula sa may likha. Ito ang laman ng isip ni Marlon hanggang sa tuluyan siyang nakatulog. Paggising niya kinabukasan, agad siyang pumunta sa dalampasigan upang mag-ayos ng kanyang lambat. Kagaya ng dati, muli niyang naramdaman ang pagtibok ng mutya niya sa dibdib niya. Agad niyang inikot ang kanyang paningin. At laking gulat niya nang makita na naman ulit niya yung lalaking sumalakay sa kanya. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa bahay ni Mang Andres na noon ay nag-aagahan. Itinigil ng matanda ang kanyang pagkain at agad na lumabas ng bahay.
Kapwa silang nagulat ni Marlon nang makita nilang nasa tapat na ng bahay ng matanda, yung lalaki. Walang yakang aswang ka! Umagang-umaga! Anong ginagawa mo rito? Wika ng matanda. Agad namang tumugo ng lalaki ng, "Ibigay mo sa akin ang maayos ang binatang yan. Huwag kang makialam, tanda, kung ayaw mong samain ka sa amin." Tugon nito. Pero nagmatigas si Mang Andres at inutusan si Marlon na pumasok sa loob ng kanyang tahanan. Kung gusto mong makuha ang bata, dadaan ka sa ibabaw ng bangkay ko, demonyo! Sigaw ng matanda, sabay saboy ng asin sa lalaki. Napahiyaw ito dahil sa hapdi. Kinuha naman ni Mang Andres ang pagkakataong yon upang kumuha ng itak sa loob ng bahay. Nakita siya ng binata at napagtanto ni Marlon na seryoso na ang sitwasyon. Kaagad niya itong pinigilan. Lo, baka mapano kayo. Huwag na lang po kayong lumabas. Pero nagmatigas ang matandang manggagamot. Bago ito tuluyang lumabas ng bahay, may ibinili nito kay Marlon. Iho, ang mutyang hawak mo ay isa sa 4 na pinakamakapangyarihang mutya dito sa mundo ng mga tao. Hindi ito pwedeng mapasakamay ng mga maiitim ang budhi. Isa sa mga katungkulan ko bilang babaylan ay ang pangalagaan ng mutya at ang taong nangangalaga nito. Kaya ikararangal ko ang mamatay na ipagtanggol ka. Matapos itong sabihin ng matanda, ay lumabas na ito ng bahay. Saktong paglabas niya, ay bigla na lang siyang sinugod ng nilalang. Kayang-kaya nitong magpalit ng anyo sa ilalim ng tirik na araw. Sa makatuwid, hindi isang pangkaraniwang aswang ang kalaban niya noong mga sandaling yon. Bagaman nagagawa ng matandang masugatan ang katawan ng aswang, wala pa rin siyang panama rito. Napakalakas ng nilalang at sa isang bigwas lang nito ay humahagis sa malayo ang matanda. Hindi napigilan ni Marlon ang lumabas, lalo na nang marinig niyang napasigaw ang matanda. Paglabas ni Marlon ay nakita niyang hawak-hawak ng aswang ang kanang braso ng matanda at pinipilipit ito. Sukdulang awa ang naramdaman ni Marlon sa matanda noong mga oras na yon. Kaya agad siyang napasigaw ng, Bitawan mo si Lolo Andres! Kung ako ang pakay mo, nandito ako! Agad namang napalingon sa kanya ang aswang at ngumiti ito ng nakakaloko. Ang buong akala ni Marlon ay pakakawalan na nito ang matanda, pero laking gulat niya nang bigla nitong binali ang braso ni Mang Andres. Namilipit sa sakit ang kawawang matanda, habang si Marlon naman ay napapatulala. Iniisip niya na kung hindi dahil sa kanya, hindi ito mangyayari. Nakaramdam ng matinding galit ang binata hanggang sa tuluyan ng magdilim ang kanyang paningin. Nawala siya sa kanyang ulirat at ang huling naalala niya ay ang biglang paglakas ng hangin at pagkulimlim ng kalangitan. Ang mga susunod na pangyayari ay base sa salaysay ng matandang si Andres. Nakita ni Mang Andres na unti-unting naglalakad si Marlon papunta sa nakatayong nilalang. At habang papalapit ito, unti-unti ring lumalakas ang ihip ng hangin. Maging ang alon sa karagatan ay bigla na lang nagalit. Agad niyang napagtanto na ito na ang itinatagong kapangyarihan ng mutya ng ipo-ipong dagat. Sinubukan niyang pigilan si Marlon ngunit hindi na siya naririnig nito. Kitang-kita niya din ang paminsanang pagkislap ng kuryente sa katawan ng bata. Hindi na makagalaw sa kinatatayuan ng aswang, habang si Mang Andres naman
ay sinikap na makalayo sa lugar dahil napaghinuha na niya kung ano ang susunod na mangyayari. At hindi nga siya nagkamali dahil saktong paglapit ni Marlon sa noon ay nakatulalang aswang. Biglang bumulusok ang napakalaking tipak ng kidlat. Direkta itong tumama sa nilalang at tuluyang natupok ang kanyang katawan. Samantalang si Marlon naman ay tuluyang nawala ng malay. Nagising na lang itong punong-puno na ng benda ang kanyang katawan at nagtamo siya ng maliit na paso sa dibdib at braso. Ayon kay Mang Andres, nadaplisan siya ng tinawag niyang kidlat. Naging palaisipan kay Marlon kung paano niya nagawa ang isang nakakamanghang akto. Ni minsan sa hinagap, hindi niya akalaing mabibiyayaan siya ng kapangyarihan na mula sa kalikasan. Sa kasalukuyang panahon, namumuhay pa rin si Marlon sa dati nilang lugar. Tuluyan na siyang nagkaroon ng maunlad na buhay, nagkaasawa at nagkaanak. Habang si Mang Andres naman ay biglaan na lamang naglaho. May mga nagsabing namatay na ito, ngunit may iilan ding nagsasabing nakikita nila ang matanda na paggala-gala sa dalampasigan. Ngunit para kay Marlon, nananatiling buhay ang alaala ng matanda na siyang naging tagaprotekta ng hawak niyang pang-apat na pinakamalakas na mutya sa buong mundo.